meron bang visual progenies? Ang parents ay blue male at Lutino female. So yun po yung ating pag-uusapan sa video. Mapagpalang araw mga kahabi. Welcome po sa ating YouTube channel, Buhay Mag-ibon. So yung parisan natin mga kahabi ay male blue at Lutino female. Ano ang progenies nila? So yun po. At ganun din po, sagutin natin yung katanungan ng ating kahabi na si Rinaldo Kiray. Shout out po sa iyo kahabi. Olen Mini Farm. Sir Olen, tanong ko lang po, ano po magiging progenies ng pair ko na blue cock at Lutino hen? Ang parents ng blue ay back-to-back blue. At ang parents ng Lutino hen ay back-to-back Lutino. Sana masagot to. Advance. Thank you. So yung parisan ng ating kahabi na si Rinaldo Kiray ay halos pure blue at pure Lutino. Wala pong ibang karga na sa kanyang parisan. So, pag-uusapan natin, tatalakayin natin kung ano yung magiging progenies ng ganitong parisan. So, sa male Indian ringneck blue at female Lutino hen, female nga. So, genetics muna tayo para malalaman natin kung ano yung parisan at yung magiging progenies nila. Sa genetics, ang blue mga kahabi ay autosomal recessive. So ganito po yung kanyang symbol, small do, dalawang B. Sa Lutino mga kahabi ay 6-link recessive. Ito naman yung kanyang symbol, Z, merong 1W para sa female. So, pag-aralan muna natin yung blue autosomal recessive. Ano bang ibig sabihin nito? Sa genetics ng Indian ringneck, ang autosomal recessive ay mutation na hindi nakatali sa kasarian o yung tinatawag na sync-link. Pwedeng pareho mong mamana ng lalaki at babae. So yun po ibig sabihin ng autosomal recessive. Pangalawa, kailangan may dalawang kopya ng mutation para lumabas ang kulay o traits. So yun po yung autosomal recessive na tinatalakay natin na sa blue mutation. So sa 6-link recessive, ano naman po ito? So sa genetics ng Indian ringneck, ang 6-link recessive ay mutation na nasa sex chromosomes, Z chromosomes, at iba ang pagmamana nito sa lalaki at babae. Halimbawa, sa mga ibon, lalaki kak ZZ. Ito po symbol sa 6-link. Sa babae naman, o hen, CW. Dahil dalawang chromosome ang lalaki, maaari siyang maging visual, split o yung may karga, carrier or normal. Pag lalaki po ang ating sa 6-link recessive. Samantala, ang babae ay iisang chromosomes lang ang mayroon. So, sa babae isa lang ang mayroong chromosomes. Kaya, visual, normal ang lalabas. Hindi maaari maging split sa 6-link na mutation. So, yun po ang tatandaan natin mga kahabi. Ang blue autosomal recessive ay kailangan dalawang merong karga para maglabas siya ng recessive mutation. Sa 6-link, pag
Pag lalaki ay pwede siyang mag-split, magkakaroon ng karga. Sa babae, wala siyang split sa 6-link. Pwede siyang mag-split sa ibang mutation, pero sa 6-link ay wala po. So yung lutino natin ay 6-link. So unti-unti po mga kabi, maunawaan natin to. So babalik-balikan lang natin para maunawaan natin ito unti-unti. Hindi naman agad natin to makukuha. Kasi ako nung una kong sinesearch, naguguluhan din ako eh. Pero unti-unti na visualize ko yung mga ganitong parisan. So tuloy tayo sa mga karaniwang 6-link recessive mutation sa Indian ringneck. So ito po yung mga 6-link recessive mutation lutino, ino, pallid, cinnamon sa mga linya na mayroon nito. So yun po yung blue autosomal recessive at lutino 6-link recessive. So dahil ito yung nagiging parisa natin, pure blue at pure lutino. Kung ang blue ay hindi split sa ino, ang magiging progenies mga lalaki, kung pure walang split yung blue, ang magiging progenies ng lalaki, green, split blue at split lutino. Sa babae naman po, ZW, ito yung symbol niya, green, split blue. Wala pong split na lutino dahil ang babae po ay lutino 6-link recessive. So pag babae, wala pong split sa 6-link. So sa visual outcome mga kahabi, 100% green looking. Walang visual blue o lutino na lalabas sa first generation. So kahabi, sa kahabi Rinaldo Kiray, sa parisan natin na blue at lutino na walang mga split, pure 100% po green visual looking. Pero pag tina-DNA natin na lumabas yung male sa ating progenies, ay split blue po siya at split lutino. So napakaganda rin po ng kanyang progenies, visual green pero split sa blue at split sa lutino. Sa babae naman po, pag ang gender niya, pag napa-DNA natin ay babae, green split blue lang yung karga ng babae. Dahil ang male po natin ay 6-link recessive. So hindi po siya nag-split sa 6-link. So mas detalyado, ito kahabi, sex, male, visual color green, genetic split, split blue at split lutino. So yun, pag sex naman ay female, pag ito yung mga sa progenies natin to mga kabi, visual color green din pero split sa blue. Lahat ng lalabas ay pure green visual color. Pero pag male, split blue plus split lutino. Split sa blue na, split sa lutino pa. Pag female, split sa blue. Kung ang male blue ay split ino or split blue, iba ang lalabas na resulta at maaari nang magkaroon ng visual lutino females. So hope kahabi Rinaldo Kiray ay nakapagbahagi tayo ng inyong tanong regarding sa inyong parisan na blue cock at lutino hen. So yun po ang magiging progenies nila, 100% green looking babies or green visual color. Ngunit pag male, split blue at split lutino. Pag female, split blue. So, ito magagamit natin itong paanak nila sa susunod naman na project. Dahil meron ka ng split blue, meron ka pang split lutino. Pwede na natin to sa susunod na generation. So, kung nagustuhan nito mga kahabi, ang talakayan regarding po sa buhay mag-ibon, ay humingi po ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa.
At nais yung i-shoutout ang ating mga kahabi na patuloy na sumusuporta, mga silent viewers dyan, shoutout po sa inyo. Maganda ang buhay pag meron tayong kaalaman sa parisan ng ating mga Indian ringneck mutation. So dito lang muna tayo sa mga single color. Pag medyo biyasa na tayo, pwede na tayo mag-project ng iba't ibang mutation. Mabuhay and God bless. Thank you for watching.